na kapag naniniwala ka sa salita ng Diyos o sa Biblia, na ang Biblia ay salita ng Diyos, dito lang nagpapatotoo lang mga kapatid na ito ang pagmamahal sa Diyos, ang sundin ang kanyang mga utos. Oras na tinanggap mo yung salita ng Diyos, ang Panginoong Kristo sa buhay mo, tinanggap ka na rin ng Amang makapangyarihan sa lahat at nagpasakop ka sa banal na Espiritu Santo. Kung ano man yung kalooban ng Ama, no? Kung sabi nga rito, paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay o sa ating buhay? Yun na po yung mga kapatid. Kung ano man yung kalooban ng Ama sa ating buhay, tanggapin po natin, yakapin po natin ng buong puso, ng buong buhay. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan sa mga manukristo na hindi na isama sa banal na salita o sa Holy Bible. Tayo po'y magpapatuloy sa ating binabasa ang sulat ni Clemente sa mga taga-Korinto. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, ako po'y dumadalangin sa oras na ito sapagkat kayo po ang Ama na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay sa bawat isa. Ang lahat ng ito'y nilikha mo sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo. Idinadalaan ko po amang Diyos ang bawat isa na nangailangan ng pagkain spiritual, physical man, anuman ang uri ng aming pangangailangan, kabutihan lamang ang matatanggap namin sa iyong kapangyarihan na kamay sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo. Idinadalain ko rin po amang Diyos ang bawat isa na nangailangan ng kapatawaran. Naway kahabagan niyo po kami sa aming mga gawang pagkakasala sa inyong paningin at pagpalain nawa ang bawat isa ng kaligtasan mula yung papawid, pandagat man o panlupa man. Ang lahat ito ay aking hiningit niya dalangin sa inyo Ama sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati't kapangyarihan magpakailanman. Maraming salamat po Ama, Anak at banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy ang sulat ni Clemente sa mga taga-Korinto, Kabanata 33. Kung gayon, ano ang gagawin natin mga kapatid? Maaari ba tayong maging tamad sa paggawa ng mabuti at tumigil sa pagsasagawa ng pag-ibig? Ipinagbawal ng Diyos na ang anumang ganyang kurso ay dapat sundin sa amin. Ngunit sa halip ay magmamadali tayo sa lahat ng enerhiya at kahandaan ng isip upang maisagawa ang bawat mabuti gawa. Sapagkat ang lumikha at ang Panginoon ng lahat mismo ay nagagalak sa kanyang mga gawa. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang walang hanggang nakadakilang kapangyarihan, ay itinatag niya ang mga langit at sa pamagitan ng kanyang hindi maintindihan na karunungan ay pinalamutian niya sila. Hinati rin niya ang lupa sa tubig na nakapaligid dito at itinatag ito sa hindi malalayong pundasyon ng kanyang sariling kagustuhan. Ang mga hayop din na nasa ibabaw nito ay inuutos niya sa pamagitan ng kanyang sariling salita na umiiral. Gayon din naman, nang nilikha niya ang dagat at ang mga nabubuhay na nilalang na naroroon, isinama niya sila sa loob ng kanilang tamang hangganan sa pamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, higit sa lahat sa pamagitan ng kanyang banal at walang dungis na mga kamay ay nilikha niya ang tao, ang pinakahusay ng kanyang mga nilalang, at tunay na mahusay sa pamagitan ng pag-unawa na ibinigay sa kanya ang malinaw na pagkakahawig ng kanyang sariling imahe, sapagkat ganito ang sabi ng Diyos: gawin natin tao ang ating imahe at ayon sa amang pagkakahawig. Kaya't ginawa ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ay nilikha niya sila. Natapos ang lahat ng mga bagay na ito, inaprubahan niya sila at pinagpala sila at sinabi, dagdagan at dumami. Kung gayon,
nakikita natin kung paano ang lahat ng matuwid na tao ay pinalumitian ng mga mabubuting gawa at kung paano ang Panginoon mismo pinapalumitian ang kanyang sarili sa kanyang mga gawa, ay nagalak at pagkakaroon ng ganoong halimbawa, hayaan nating walang antala na tumanggap sa kanyang kalooban at gaganapin natin ang gawain ng katwiran ng ating buong lakas. Kabanata 34. Ang mabuting lingkod ay tumatanggap ng tinapay ng kanyang paggawa ng may kumpiyansa. Ang tamad ay hindi maaring tumingin sa kanyang amo sa mukha. Ito ay kinakailangan sa makatuwid upang maging maagap tayo sa pagsasagawa ng maayos, sapagkat sa kanya ang lahat ng mga bagay at sa gayoy pinapahintulutan tayo ng Diyos. Narito, ang Panginoon ay darating at kanyang gantimpala ay nasa harap ng kanyang mukha upang magbayad sa bawat tao alinsunod sa kanyang gawa. Kaya't pinapayuhan niya tayo na buong puso natin dumalo rito upang hindi tayo tamad sa anumang mabuting gawa. Hayaan ang ating pagmamalaki at ang ating kumpiyansa ay maging sa Kanya. Isuko natin ang ating sarili sa Kanyang kalooban. Isaalang-alang natin ang buong karamihan ng Kanyang mga anghel kung paano sila nanatiling handa na maglingkod sa Kanyang kalooban. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, 10,000 beses na 10,000 ang tumayo sa paligid niya at libo-libo ng libo-libo ang naglingkod sa kanya at sumigaw, "Banal! Banal! Banal!" Ang Panginoon ng Sabuat, ang buong likha ay puno ng kanyang kalawalhatian. Sa makatuwid sa ating masigasig na pagtitipon ng magkakasuwato, sumigaw sa kanya ng taimtim tulad ng sa isang bibig upang tayo ay makibahagi sa kanyang dakila at maluwalhating pangako. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, ang mata ay hindi nakakita o pakinggan ng pakinig, ni ang pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda niya para sa mga naghihintay sa kanya. Kabanata 35. Kung gaano kagalang-galang ang kamangamanghang minamahal, ang mga regalo ng Diyos, ang buhay sa kawalang kamatayan, kalawalhatian sa katwiran, katotohanan, sa perpektong tiwala, pananalig sa katiyakan, pagpipigil sa sarili, sa kabanalan, at ang lahat ng mga ito ay nauhulog sa ilalim ng pagkilala sa aming mga pag-unawa. Ngayon, ano nga kaya ang mga bagay na inihanda para sa mga naghihintay sa Kanya? Ang lumikha at ama ng lahat ng mga mundo, ang pinakabanal, lamang ang nakakaalam ng kanilang halaga at kanilang kagandahan, kaya taimtim nating pagsisikap na matagpuan sa bilang ng mga naghihintay sa Kanya, upang tayo ay makibahagi sa Kanya mga ipinangakong mga regalo. Ngunit, paano, mahal, dapat itong gawin kung ating pag-unawa ay maayos sa pamagitan ng pananampalataya ay gagantipalaan sa Diyos kung taimtim nating hinahangad ang mga bagay na nakalulugod at katanggap-tanggap sa Kanya. Kung gagawin natin ang mga bagay na naaayon sa Kanyang walang kasalanan at kung susundin natin ang daang ng katotohanan na itinatapon sa atin ang lahat ng kawalang katarungan at kasamaan, kasama ang lahat ng pagnanasa, pagtatalo, masasamang gawain, panlilinlang, bulong at pagsasalita ng masama, lahat ng pagkapuot sa Diyos, pagmamataas, pagmamalaki at ambisyon, sapagkat ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay napupuot sa Diyos. At hindi lamang ang gumagawa sa kanila, kundi pati na rin ang mga nalulugod sa mga gumagawa nito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ngunit sa makasalanang sinabi ng Diyos, bakit mo pinapahayag ang aking mga paluntuntunan
na isinasagawa ang aking tipan sa iyong bibig, na nakikita mo ang pagkapuot sa turo at itinapon mo ang aking mga salita. Kapag makakita ka ng isang magnanakaw, pumayag ka sa kanya at ginawa ang iyong bahagi sa mga pangangalo niya. Ang iyong bibig ay napuno ng kasamaan at ang iyong dila ay nagkamit ng panlilinlang. Naupo ka at nagsasalita laban sa iyong kapatid. Sinisiraan mo ang anak ng iyong sariling ina. Masasama na ako ay naging katulad mo, ngunit sasawing kita at ilalagay sa iyong sarili sa harap mo. Titignan ngayon ang mga bagay na ito, ikaw na nakakalimot sa Diyos. Baka ikaw ay pirapiraso ka tulad ng isang leyon at walang maghahatid. Ang sakripisyo ng papuri ay luwalhatiin sa akin at may isang paraan kung saan ipapakita ko sa kanya ang kaligtasan ng Diyos. So mga kapatid, hinto tayo dito sa kabanata na ito. So sino man makaunawa at makarinig ito, naway pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal ni Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo, sa nawat sa nawa.